Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa mga videos na ating ina-upload at sinishare. And of course, we also are deeply appreciative. Pinapasalamatan namin ang inyong pagtulong na lumaganap din po at lumago ang ating followers at mga viewers sa aming programa ni Dr. Lorraine Maribadoy na Bigwas ng Agila. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng ilang pagpapaliwanag at mga interesting na mga pananaw. Itong sumabog na balita, itong pagkakaaresto sa isang entrapment ba o set-up ba na nangyari sa isang Facebook operator, social media manager at naging isa sa mga malapit na tauhan ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta at pati ni Martin Romualdez, tao din nila ito, grupo nila ito, itong si Franco Mabanta. At ito ay nangyari dyan sa may Valle Verde Country Club kung saan sandamakmak na pera, 75 million pesos po ang naging entrapment money na dineliver sa kanila at sila po ay inaresto o hinuli ng National Bureau of Investigation. Ayan. So marami po ang mga lumabas na mga kahaka, mga pananaw at mga opinyon. Isa po sa kaagad na lumundag sa apoy ng propaganda ay ito pong tagapagtahol ni Marcos Jr. Itong pambansang botangera at bardagulan na pangharabas ni Marcos. Hindi po siya nararapat at karapat-dapat na magsahod sa posisyon bilang Undersecretary sa Philippine Presidential Communications Office na itong si Aling Claire Marites Castro. Kung si Atty. Harry Roque pa, the queen of fake news, ang reyna ng mga palingkera na manunulsol, parang barker, tagapagtahol. Yun po ang kanyang description ni Aling Claire Marites Castro among the netizens. Pinagtatawanan nga ito tuwing bibigay ng briefing sa boses palang hyper-pitch na Sabi niya, di ba dapat tingnan natin kung sino ang nasa likod nito ni Mabanta? Tapos pinakita niyang picture ni Mabanta kasama si Pangulong Duterte. May background sa likod, nakikita ang mukha ni Harry Roque. And then si Sara Duterte din, may picture din daw. Anyway, nag-back to you. Bumirang kay Aling Claire Marites Castro kasi kumalat bigla ang mga videos at pictures kung gaano po kahalaga at pinapahalagahan na mag-asawang Bongbong Marcos Jr. at nila Lisa Araneta ang isang Franco Mabanta na hindi naman itinanggi ni Marcos at nila Lisa na naging social media operator nila ito. Hindi lamang po noong eleksyon sa 2022, kundi before pa, para po i-repackage, pabanguhin, pagandahin ang imahe ng mga Marcos, lalo na ni Bongbong Marcos, na mayroon pong projection na tatakbo bilang presidente during that time na na-hire o naging operatiba nila si Mabanta. Ngayon, na back to you si Claire Castro, Mantakin mo, binibigyan ng special and surprise birthday party sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. itong si Franco Mabanta. Ganun po sila ka-close, At pati pong paggala nila, kasama sila nila Sandro Marcos. Marami pong kumakalat na video. Niyayakap siya ni Bongbong, niyayakap siya ni Lisa Araneta. Hindi lang picture. Kaya po, marami ang nagtatanong, kaninong tao ba talaga si Franco Mabanta? Kanino ba interes ang nangyaring pagpapa-intrap? At totoo ba na si Martin Romualdez ang nagpa-intrap? O ito ba ay isang kwentong drama para lamang mailihis ang atensyon ng taong bayan dito sa paglubog ng ekonomiya at pagsabog ng mga iskandalo sa politika na ang itinuturo ay ang kapalpakan ng gobyerno ni Marcos at ang pagkakasangkot nila ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez sa napakalaking iskandalo ng pandarambong sa kasaysayan ng buong bayan sa flood control pa lamang
sa ilalim ng Marcos Romualdez na administrasyong ito, 1.9 trillion pesos halos ang hinahanap na pera na pinaglulustay, ninakaw, dinurubo, kinulimbat. Under the administration of Marcos and Romualdez, magkasabwat man yan silang dalawa sa paghawak ng kapangyarihan ng gobyerno in the last 3 years, no? So si Mabanta po ay naging controversial din dahil ito po ay bahagi ng isang social media or internet-based online na grupo ng mga media operators nila at social media commentators. Itong tinatawag na PGMN, Peanut Gallery Media Network. So yung PGMN po, ang pinaka-principal na operatiba na nagbuo nito at mayroon pong controlling authority ay si Franco Mabanta. So yung PGMN or Peanut Media Gallery Network, di umano ay nasasangkot sa mga social commentaries, social issues, political issues, at pati po sa mga pag-criticize sa ilang mga programa at mga iskandalo na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos. At isa dyan ang kanilang tinutukan ang malawakan, sistematiko na issue ng korupsyon and pandarambong o yung malalim at malubha na kaso ng pagnanakaw at paglilimas sa kaban ng bayan. So, sinasabi nito ni Franco Mabanta na mayroon daw silang expose or parang tipong investigative journalism na report, no? Para po ipakita ang pinakamalaking role ni Martin Romualdez. Kung bakit nangyari po ang nakawan at organisado at ala sindikato na pagkatay at pangungulimbat sa pundo ng mga mamamayan sapagkat sa budget process at sa mga pag-implement nito ay organisado po na kinumpasan ni Martin Romualdez. At syempre, kung sindikato, may mga tao, may executors, may implementors. Pero nakaligtaan yata ni Franco Mabanta nabanggitin kapag sindikato po, may protector. Kapag sindikato, mayroon pong leaders. Hindi niya tinatalakay yung papel ni Marcos Jr. So diyan pa lang magtatanong ka na kaninong interest ba nagsisilbi si Franco Mabanta kung ang kanyang tinitira at pananagutan at sinisingil nila at binubulgar ay tungkol lang kay Martin Romualdez. Kaya siguro nga nagka-interest ito si Martin Romualdez sa PGMN at kay Franco Mabanta kasi parang lumalabas na ito ay naglalatag ng mga kondisyon para lalo pang madiin si Martin Tambaloslos sa usapin po ng pagkakasangkot sa malubhang krimen ng pandarambong at malawakang korupsyon, lalo na sa mga dinurobo at dinurog nila at pinagnakaw-nakaw at kinatay-katay na flood control projects. Na wala namang flood control, may baha pero walang flood control. Na umabot sa, sabi nga ng estimate lang ng mga financial expert, mga 1.9 trillion pesos po ang nangyaring nakawan at durbuhan at pangungulimbat. Mukhang doon lang nakatutok kay Martin Romualdez ang investigative report di umano na ginagawa ng PGMN. At kung makikita natin, hindi tinatalakay ang decisive role ni Marcos Jr. na siya ang pumipirma ng sindikato ng mga budget na ginagawa ng Kongreso 2023, 2024, 2025, and even itong 2026 may mga insertions pa rin at mayroon pa rin pong questionable na mga bahagi ng budget. Ngayon, ang nais ipalabas ng kwentong ito ng pagpaka-entrap o pag-set up ba, anong tawag dito, kay Franco Mabanta, ay parang si Martin Romualdez ay gusto niyang ipakita na siya ay sinisingle out kung totoo ito at hindi pa nagpapalabas ng kanyang pahayag si Martin Romualdez. Pero nakikita natin ang kompleksyon ng naturang setup or entrapment. Ano ba talaga ang kwento? Una, sino bang nakikinabang sa nangyari na kunwari ay pagkakahuli sa grupo ni Franco Mabanta with
caught in flagrante delicto, no? Mahuhulog daw yan sa krimen na parang robbery using extortion. Kasi wala namang crime na extortion sa revised penal code, sabi ng mga abogado. So mahuhulog ito sa organized operation ng isang robbery. Pagnanakaw daw yan o kahalintulad ng isang estafa. Well, I am not a legal expert about that. Pero nandun po yung mga pera. Una, sino po ang may motibo para ipa-entrap o ipa-set up? Si Franco Mabanta. Motive of the crime will serve the purpose of the crime. Sino ang makikinabang para kanino yung krimen na yun? Yun ang dapat nating tingnan. Number 2, sino ang may kakayanan, means, or capacity para isagawa ang krimen? Sino ba ang mayroong ganong malaking pera para maglabas ka ng 75 million pesos? Maliban na lang kung yan ay mga counterfeit money o peke, mukhang authentic, 75 million cash. No, ang NBI definitely walang ganong immediate cash na gagamitin for entrapment, kung entrapment yon or kung ano man ang tawag sa operation na yon. Sa ganong kalaking halaga, mahirap i-produce yun kaagad ng NBI. 75 million pesos yun eh. So saan niya kukunin yun? Saan ang galing ang pera? Meaning, ito ang question ng capacity or means to do the crime. Number 3, execution and opportunity. Paano mo gawin ang krimen? Yon, tatlong elemento yun ha. Means, motive, opportunity equals crime. Okay. May motibo ba si Franco Mabanta na luminya kay Martin Romualdez para makipag-arigluhan at magtransaksyon? Sabi ni Franco Mabanta, may pagbabanta, may threat sa kanila galing kay Martin Romualdez. So kung titingnan mo yung line na yan, ibig sabihin mayroong pag-uusap. May layasing, may naglalayason, may naglilinya, o pwedeng nag-uusap sila nila Franco Mabanta at nila Martin Romualdez. Kasi sinabi sa statement ni Franco Mabanta that they were receiving consistent threat from Martin Romualdez na may gagawin siya dahil nga nag-iimbestiga sila Franco Mabanta tungkol sa pagkakasangkot bilang mastermind ni Martin Romualdez sa malawakang trilyones na mga dinambong at kinurakot at dinurubo mula po sa flood control and other infrastructure projects. So kung gano'n ang line na may pagbabanta, ibig sabihin, alam ni Franco Mabanta at konektado siya kay Martin Romualdez sa isang communication. Yan ang ibig sabihin. Pangalawa, ano ang transaksyon ni Franco Mabanta para bigyang pansin ni Romualdez at magpalabas ng naturang mga pera, kasi hindi naman nanggaling yun sa NBI yung pera na yun. Definitely, may nagbigay ng pera para magiging ebidensya for a crime operations or anti-crime operation or to set up the crime scenario. Saan ang galing ang pera? Yan ang tanong. Ang sabi nila, imposible daw na si Martin Romualdez makapagpalabas ng pera ng ganun kalaki at may mga maleta. No! Dahil naka-freeze order daw for 20 days ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga properties, ang kanyang mga financial and bank transaction, pati ang kanyang mga deposits sa bangko. Nakalimutan yata natin ang sinasabi ni Saldico. Walang magnanakaw na papanatilihin ang kanilang pera sa bangko. Kasi pwedeng ma-freeze yan. Ibig sabihin, wala sa bangko, nasa basement. Kaya po, ang sabi ng mga 18 former soldiers, yung mga 18 Marines, nagdi-deliver sila sa dalawang bahay dyan ni Martin Romualdez. Ang isa Tamarind, ang isa sa may McKinley Road. At hanggang sa labas ng Malacanang, yung Aguado Street. Ibig sabihin po, ang pera kahit i-freeze order pa ng Court of Appeals o ng habulin pa ng Anti-Money Laundering Council, kahit sila Saldico, kahit itong sila Dong Gonzales, kasi ito sila Garjola din, wala kang makukuha doon sapagkat wala na po sa bangko ang mga perang ito. Even kay Marcos. Kaya nga sinabi ni Saldico na inutos ni Bongbong Marcos Jr. kay Martin Romualdez na kunin mo yung bahay sa number 30 Tamarind Street. So, may possibility ba
na talagang nagkaroon ng transaksyon si Martin Romualdez kay Franco Mabanta sa grupo niya? Pwede po yon. Because Franco Mabanta is not just a social media operator. Tumatanggap din po siya ng PR and political operations work. Ano po ang ibig sabihin yan? Pag sinabing PR, either bad PR or positive PR. Pag sinabing positive PR, yan po ay ililift mo ang imahen. No, kagaya ng ginawa niya kay Bongbong Marcos Jr., nire-rebrand niya, nire-retoke niya. Nire-retoke si Bongbong Marcos Jr. Bago pa pumasok ang halalan noong 2022, nagtatrabaho na. Nag-ooperate siya bilang PR operator and social media operator ni Bongbong Marcos Jr. Ganyan ang kabuhayan ni Franco Mabanta. Ang political operator naman, or ang negative PR, maipatrabaho sa'yo, sisirain mo, at wawasakin mo, bubulabugin mo gamit ang social media at media operation. Ang tawag naman dyan ay dirty PR. Maruming public relations operation o maruming propaganda. Gumagawa din ba yan si Franco Mabanta? Possibly. Kasi nga political operator ang pakilala niya sa sarili niya. So therefore, mga kababayan, may possibility na may tinransaksyon sila ni Martin Romualdez. Pero all along ay may plano pala na iba si Romualdez sa kanya. Kasi nagdududa siya na ginagamit nila Marcos at nila Lisa itong si Franco Mabanta para idiin at ituro ang tinatawag na criminal trails in the systematic corruption and plunder scandal papunta kay Martin at kay Saldico, wag lang kay Bongbong Marcos Jr. Maybe that is a subliminal interest ni Martin Romualdez na i-set up ito, no? Set up kita para lumabas na dinidiinan nyo ako, ngayon bubulabugin ko ang operation nyo. Yon, nag-counter-operate possibly. At hindi malayo na kayang gawin niya ni Martin Romualdez. May kapasidad siya eh. Ngayon, execution of that kind of operation. Sino? The NBI is the most convenient na gamit or gamitin mo, lalo na ngayon na nandyan si Melvin Matibag. At ito ay hindi po nag-aalangan na i-weaponize ang NBI. Instead na ito'y maging professional law enforcement agency, naging operator na rin ang NBI sa maruming laro ng politika. Ang tanong, pinayagan ba ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Araneta na gamitin ang NBI? Pwedeng hindi rin alam direkta kaagad ni Marcos na nag-operate din ang NBI na nakikipag-usap si Martin Romualdez sa kanila. And this is a scandalous crime. And alam natin, kapag ang ganun kalaking operation, tiba-tiba po dyan ang NBI. Kayo na po ang magbigay ng interpretasyon kung anong ibig sabihin ng tiba-tiba dyan ng NBI. Alam na po natin ang kalakaran yan, mga kababayan, kung paano yan ginagawa. Alam din po yan ng mga pulis, ang ganyang mga uri ng operation na tiba-tiba. Ayon, mga kababayan. So, malinaw na mayroon pong pakikipagsabwatan upang mangyari ang ganitong senaryo. Sino magbe-benefit? Number one, pwede pong lumabas na si Martin Romualdez ay pinagkakaisahan. Instead na madurog siya sa ginagawa ng ombudsman na siya ang ituturo at si Saldico bilang pasimuno sa iskandalo ng flood control, lalabas na binibiktima siya. Without sending a direct message, sasabihin ni Martin Romualdez, sineset up ako. I am being framed and singled out. Kaya nga ako kinukutungan kasi involved ito sa operations na idiin ako at ako ang sisisihin. Without directly saying na may mataas pa na puwersa sa gobyerno, direktahin na natin. Dinidiin siya ng tropa at grupo ni Bongbong Marcos Jr. among the alliance of the syndicate. Sa loob ng alyansa ng mga sindikato, nagkakaunsihan sila at nagmamaniobrahan. At si Mabanta ay naipit sa maniobrahan na ito. That can be a plausible theory. So akala niya may ibang project na ilalapit sa kanya at hindi naman ito pwede na malaking pera. Kaya sabi niya, baka wala namang delikado. I do not believe na nang extort siya kay Martin. Sinet up siya most likely. Binigyan siya ng malaking trabaho. Kasi yun ang kanyang role.
magsagawa ng political operations, magsagawa ng PR operations. Either dirty PR or positive PR. Depende na po sa kung ano ang transaksyon. So, pwedeng may ibang transaksyon, isinalpak lang siya para lumabas na sinet up at in-extort niya si Martin Romualdez. Because I do not believe na magdidemand siya ng pera kay Romualdez ng ganun kadirekta. Kaya siya pumunta sa lugar kasi akala niya down payment sa isang trabaho. Yon, hindi para sa pag-extort kay Martin Romualdez o kikilan. Most likely galing nga kay Romualdez. Pero ang setup, ang props, ang material of the evidence of the crime, si Mabanta, si Franco Mabanta. Yun, may possibility na itong kwentong ito ay kapanipaniwalang linya na nilinyahan siya at binigyan ng trabaho dahil yun ang nature ng trabaho ni Franco Mabanta, social media operator, PR operator, either dirty PR or positive PR at political operations sa mga kalaban at mga laro sa politika na kikisalo sa dyan. Posible na bigyan siya ng isang oportunidad na akala niya kliyente. Yun pala, disgrasya. Kaya sabi niya, inosente kami. Hindi niya lang masabi na may possibility na may inilapit na transaksyon sa kanya. Ayun, mga kababayan. Abangan natin ito kasi wala pang statement si Martin Romualdez. But nonetheless, hindi po pumalo sa atensyon ng mamamayang Pilipino at wala pong pumatol. Pinagtawanan lang ang attempt ng butangera at palengkera na bardagulan queen at queen of fake news kung si Ari Roque pa mag-describe na sinasabi ni Claire Castro na si Duterte at mga Duterteng sa likod nito. Nakakulong na nga ang mama Illegal na pinadukot, illegal na pinakulong, si Rodrigo Duterte pa rin ang itinuturo na nasa likod ng sitwasyon ng Franco Mabanta drama story. Sabihin mo na kasi Franco, ilabas mo na yung video mo ng PGMN nyo na kunwari ay, sabi mo, mayroon kang investigative report na papasabugin. Pero sa tingin ko, hindi yon ang naging transaction line nila ni Romualdez. Kung si Romualdez man. Kasi saan manggagaling itong 75 million pesos? At bakit gumalaw ang NBI? No? So even the NBI was made to make a story na posible akala ng NBI nga ay isang transaksyon, yun pala, si Romualdez ay para palabasin niyang sarili niya na inihuhulog siya, sineset up siya. Kaya nangyari itong entrapment, vis-a-vis setup, vis-a-vis, kunwari, anti-crime operation. Pero ang bingo, si Romualdez tahimik. Saan ang galing yung mga pera na yon? At sino nakikinabang ngayon? Lumalabas na gusto palabasin ni Romualdez na pinagkakaisahan siya at idindiin siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Kunwari. At walang ibang direksyon niya na pupunta na si Marcos ang nagpapaset up sa kanya. Pero NBI ang naggumalaw. Kita nyo? So, magkakaroon ka ngayon ng pagdududa. Nagdadramahan ba sila pareho? Pero isa lang ang malinaw. Kapag ikaw ay kumagat ka agad sa pain ng pera o babae, may kalalagyan ka usually kapag ikaw ay tinatarget. Pera o babae. Kung babae, ang tawag dyan ay honey trap. Itatrap ka dahil mahilig ka sa babae. Sa intelligence operations, ang tawag dyan, honey trap. Kung pera naman, ang tawag po dyan ay price tag operation. Binibigyan ka ng tag kung magkano ang kaya kang palambutin. Ayun. Mga kababayan, abangan po natin ang sitwasyon na ito sapagkat hindi ito Duterte Marcos operation. Ito ay malinaw na maniobrahan sa loob ng sindikato ng mga namuno dito sa pangungulimbat at pandurobo sa kabanang bayan at mukhang nagkikiskisan nga ang nagsasalpukan na interes at maniobrahan ng major player sa sindikato ni Marcos at Romualdez sa pagitan ni Marcos at ni Lisa at ni Martin. At malalaman natin kung ilalaglag sila ni Martin kapag sinabi niya at idamay na niya at ituro si Sandro Marcos at iba pa mga tauhan ni Bongbong Marcos Jr. Then, we are seeing a pattern na papalag at kakalas si Martin Romualdez sa alyansa ng sindikato nila sa pagpapatakbo ng gobyernong isang sindikato. Nakasabwat niya si Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat.
At sana po ay nakapagbigay tayo ng mga interesting na pananaw sa anggulo ng The Franco Mabanta Drama Story. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!